Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magkomentuhan po tayo mga kababayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong budget ay naipasa na po nila at tuwan-tuwa po ang mga magnanakaw umano mga kababayan dahil po budget na naman. At ito po ay breaking the record. Napakataas po ng budget po. Ito pong 2026. Ito po ay pang-apat na po nila mga kababayan. Pangatlo halos, pang-apat nga. Bali, 4 na taon na po ito mga kababayan. At ang tanong, yung 3 taon po ay wala pong pinatunguhan yata ang mga pinondo nila. Ngayon, ano naman ang patutunguhan nito, mga kababayan? At nagpasalamat po si Bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate sa mga politiko na tumulong po para po dito sa napakalaking budget, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Well, for all the work that you, amongst, of course, others, have put into finding a middle course between all the different forces that were impinging upon the budget, so that we must recognize also the Senate President Tito Soto, the honorable members of the Senate, who also put in many long hours and late nights. I was with you all the way, by the way, because although I wasn't there, I was harassing everybody on the telephone. Mika, what's happening? Sandro, what's happening? Tito Sen, what's happening? Bing, what's happening? So that's much appreciated. Of course, the House Speaker, Boji D, the honorable members of the House of Representatives, Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo, the members of the cabinet who... Yan po mga tambay, nasasarap po ng ngiti ng mga politiko mga tambay sa binagongang Pilipinas. Napakasasarap po ng kingiti, napakasasaya po mga tambay. Dahil po 6.7 trillion mahigit mga bayan ang pondo ng 2026. Ang tanong, saan po mapupunta ngayon ang ganyang kalalaki? May patutunguhan po ba yan? Katulad din po kaya na mangyayari ng 2023, 2024, 2025 na halos nailagay po ang karamihan sa mga maleta umano. Ito po, pakinggan pa po natin ito mga tambay. I-set up po natin. Sunod-sunurin na po natin mga kababayan. Ito po, breaking the record po ito. Ayon po sa balita na grabe po kalaki ang budget na nilaan po nila na pera po at buwis ng taong bayan na ang patutunguhan ay puro po yata kahadero nila o bolt. 6.7 trillion pesos ang 2026 national budget. Ulitin po natin. Nasa higit 6.7 trillion pesos ang 2026 national budget na inaasahang pipirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos bukas ng umaga batay sa paunang advisory ng Malacanang. Mas mataas ito ng 7.4% kumpara sa 2025 budget at pinakamalaking budget sa kasaysayan ng bansa. Mula sa kontrobersyal na 2025 budget na punong-puno umano ng insertions, port o discretionary fund at maanumalyang mga proyekto, dumaan sa mapanuring mata di lamang ng mga mambabatas, kundi ng publiko ang bawat hakbang na... Yan po mga tambay, sa kasaysayan po, napakataas po ng binadget nila. Ang tanong, saan kaya mapupunta yan? Hindi kaya magkaganito yan mga tambay? Mapunta na naman kaya sa napakarami pong insertion? Katulad po na itong balik tanaw po natin ulit. Samahan nyo ako, maghanap tayo. Yung amendments, yung insertion, dapat minor. Pero
Itong tatlong insertion, taon, no? nung 19 Congress, walang ganyang klaseng magnitude ng insertion and diversion sa kasaysayan ng Kongreso. At kahit sino naging Pangulo, hindi pumapayag na ganyang kalaki. Si Presidente Marcos lang ang pumayag na merong 1.45 trillion na diversion insertions sa loob ng 3 taon. Yung 3 budget niya, sinalaula ng Kongreso, pinayagan niya. Yun ang problema. Yun ang tanong ko kay Presidente na hanggang ngayon, hindi sinasagot ni Presidente. Pero kayo mga congressman, ang galit na galit at mga senador. Kasi may Yan po mga tambay, sa kasaysayan po ng Pangulo, siya lang po ang nakagawa ng isang damukal na bilyon, trilyon na insertion mga tambay sa loob ng 3 taon. Ngayon, pang-4 na taon, mga kababayan. Painggan naman po natin si Atty. Rowena Guanzon kung ano naman po ang sinaasaya ang kanya naman pong paliwanag dito po sa napakagaling gumawa ng budget, mga kababayan, ang Pangulo na sinasabi niya po. Ito po, painggan po natin si Atty. Rowena Guanzon. Ang sinasabi niya po, wow. Ito po mga kababayan, yung sinasabing lahat ng aksyon, ito, setup ko lang, hanapin natin. Maganda po yung sinabi ni Atty. Guanzon mga kababayan eh. Dito po pagdating po sa budgeting ng tinatawag po niya. Ito po, hanapin lang natin. Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin si Atty. Rowena Guanzon. Pasensya na po. Last time, ma'am, pinagmalaki ni BBM yan na binasa niya daw ng 4,000 for plus yung Naniwala page. ako sa kanya, hindi nga siya nakatapos ng college dahil ayaw magbasa. Abogado lang nagbabasa ng 2,000 pages, tsaka accountant, 4,000 pa. Aba yun, tsaka ang tanong pa doon, naintindihan mo ba? Kagaya nitong 2026 budget, ganun pa rin. Bayad utang. Tapos, may insertion pa rin. Dapat bawal talaga insertion. Yes. Di ba? Meron pa rin. Bawal talaga dapat. Tapos yung bago pa mag-submit, dapat yung DBM, may ano talaga, tama ba tong calculation nito? Ganito ba talaga ang cost of materials? Di ba? Kasi, ganito mga computer, ganyan ba talaga ang cost ng computer? Ipa-canvas nyo yan. Kaso tinatamad-tamad lang ang DBM, stamping pad. Yan ang Yan po mga kababayan, ang pahayag naman po ni Atty. Rowena Guanzon. Hindi nga naman nakatapos daw ng college para po makapagbasa ng 4,000 pages. Ayon po kay Atty. Guanzon. Accountant at sinasabing abogado ang kayang magbasa nito, mga kababayan. At ang tanong daw po niya, naintindihan daw po ba ni Bongit at ni Bangag? Naintindihan naman po. Dahil pasado na po napirmahan na po Atty. Guanzon. Tapos na po. Sinasabi nga po, meron daw pong binito. Meron naman daw pong binito. Ayon po sa kanila. Kaya nga po kaysa sarap at king tuwan-tuwa po. Napakangisi. Ngising-ngisi po. Tuwan-tuwa po ang mga politiko. Lalo-lalo po ang mga kaalyado. Tuwan-tuwa po mga kababayan. Dahil po ang mga Pilipino ay ginagawa pong tangat, bobo at gago. Mga kababayan, ginagawa po tayo. Itinatanim po sa ating mga isip na ang korupsyon po ay okay lang. Kailangan natin tanggapin ang ginagawa nila umanong pagnanakaw sa pera ng bayan. Kasi pag nagreklamo ka, mga kababayan, at ikaw ay nagreklamo at nagpahayag ka, kinundina mo sila, pagka minalas-malas ka, kakasuhan ka pa. Lalong-lalo po pag sinasabi daw na Marcos resign. Pag sinabing Marcos resign, katulad po ng sinasabi ng DILG Secretary, baka makasuhan ka pa ng inciting to sedition o rebellion. Hindi po ba? Bawal na bawal po yan. Kaya nga po itong ginagawa po nila sa ating bansa, mahigit 4 na taon na o mag-4 na taon na, mga kabayan, ay nagahari po sa ating bansa. Kaya po napakalungkot. Ang nagahari po sa ating bansa ay puro po walang ya umano.
karamihan po, majority, magnanakaw umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang nasaksihan po natin at masayang masaya po sila sa pangunguna po na tinatawag po na kanyang ate na si Senadora Amy Marcos na bonget at bangag. Tapos na po, napirmahan na po ang 2026 national budget na mahigit, napakalaki, mahigit kumulang na 6.7 trillion, mga kababayan. Saan na naman mapupunta ang karamihan po nito? Ilang maleta na naman kaya ang mapaglalagyan ng kanilang mga porsyento komisyon, mga kababayan? Muli po mga kababayan, maraming salamat po. Ganun po talaga ang buhay. Pagka po ikaw ay nabudol, daig mo pa ninakawan at nasunugan. Hindi po ba? Ingat-ingat po mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga nagko-comment. Like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo kay Tatay Nick at ng Canada, Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Gayat Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, at Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershon ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at Beichi Chiyoko. Thank you po mga kababayan. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At pagsamasamahin po natin mga kababayan, yung ating po mga panalangin at dasal na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan, ay maingatan po at ang ganun din po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay maingatan po sa kapahamakan at mailayo po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis at makabalik na po sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At muli po mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo at hindi naman po sila habang buhay na nahandyan. At sana po dumating naman po ang panahon na sila po ang mga magnanakaw na grabe po ang ginawang kasamaan po sa pera ng taong bayan at grabing pamumulitika, ay sila naman po ang usigin sa mga darating ng panahon. Usigin naman po sila ng batas, mga kababayan. God bless po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.